Magandang araw sa inyo, people in the house. Naku po, grabe ho talaga yung mga pangyayari ngayon. Hindi ko alam kung matutuwa o magagalit ako o mabibwisit o marirelieve dahil sa wakas pinangalanan na ang talagang mastermind. Pero ewan ko. Parang alam mo sa totoo lang mga mga banateros, pero parang ayoko ngang mag-live. Mag-video. Kasi bullshit ako eh. Alam mo naman, sabi nga nila, pagka bullshit ka, wag kang haharap sa social media. Bullshit ako, galit ako, gusto ko mapamura ng ewan ko. Iniiwasan ko ng magmura. Kasi maraming nanonood sa atin dito na ayaw na nagmumura tayo, pero yung mga nangyayari sa bayan natin, mapaputangin na ka talaga eh. Hindi, yun lang eh. Kasi ladies and gentlemen, eto mga to, hindi ho ito ewan ko, bastusan eh. Mga putang ina talaga eh. Ganun eh. Yun ang reaction ko eh. Yun lang kagad ang reaction ko, bastusan. Mantakin mo, ngayong araw na to, tuwan-tuwa na tayo kasi finally, pinangalanan din kung sino talaga di umano ang mga magnanakaw sa bayan natin. Tapos, ayun, may nagalit, putak. Ayoko talaga eh. May nagalit. At tinanggal ngayon yung branch ng government na nagbanggit ng tinatawag nga nilang the name that you cannot mention, or ano ba yung sabi ni Escudero? Malupit yung binitawan ni Escudero na yun eh. Kaya tuloy siya nadali. Ay nako. Bigyan ko lamang kayo ng buod ng mga nangyayari ngayong araw na to. Simpleng-simple lang naman ang buod na yan eh. Gusto nyong malaman kung anong buod nung nangyari? Ibig sabihin, summary ng nangyari ngayong araw na ito. Wag na ako magsabi, yung atin na lang katoka. Kakalbo. Kilala nyo yung... Proud ako na ko ito. Ito yung mga kakalbo natin ito eh. Tayo mga kaupaw. Mga kaupaw. Di ba? Hindi na ako magkikwento sa inyo ng summary. Ito na lang sa ating senador. Ito sabi niya. Ang korupsyon sa Ghost Flood Control Project ay nasa House of Representatives. Ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Alam mo, malupit ito. Alam mo dati, di ba, naalala nyo sabi ni VP Sara Duterte, yung peking Panginoon. Naalala nyo nun? Tinawag niyang peking Panginoon yung pangalan ni Romualdez. Tinawag ni VP Sara Duterte yan eh, di ba? Alam mo, ngayon talagang asal parang ganun ang dating Kasi, the name that you cannot mention, minention ngayong araw na to. At dahil doon, naku po, tila merong parusang inabot ang Senado. Ano yun? Tinanggal si Senate President Chis Escudero. Gago! Hindi, alam mo, ito walang biro ito Nung narinig ko yung sinabi ni Escudero na yun, naalala ko tuloy yung alam niyo yung Yahweh, 'di ba? Yung noon basta merong konteksto yun sa Biblia, sa Old Testament, na hindi pwedeng banggitin yung pangalan or symbol. Kaya symbol lang yun, tapos dinagdagan na lang 'di ba? Sabi ko, yun ang talagang Panginoon. Ito, peking Panginoon. Nung nabanggit, tanggalin yan. Ang tanong, banat bay? Ito lang ang tanong. Bakit siya natanggal? Di ba, pag ikaw tinanggal, ibig sabihin yan, majority. Oo, tama kayo dun. Majority, natanggal. Bumoto para kay Soto, yung pinalitan.
O sino-sino ba'y nandun? Si Villar nandun. Yung iba kasi, expected mo na. Halimbawa, yung mga dilawang pinklawan dyan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan dito sa mga hinayupak na pinklawan na to eh. Katulad ni Untiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pang... Alam mo, eto lang kasimple yan eh. Hindi ko magets dito sa mga pinklawan na ito. Supposedly, dapat minority sila. Bakit minority? Kasi, alam naman ng lahat, kahit i-deny pa, kahit sabihin pang paulit-ulit that the legislative branch is a separate branch and independent, ay malaking katarantaduhan yan. Alam naman natin, ang kumpas nang gagaling sa Malacanang. Pag ikaw ay panahon na para ma-replace, panahon na. At yung kumpas na yan ang gagaling yan sa Malacanang. So, ibig lamang pong sabihin, ladies and gentlemen, si Soto, kinumpasan niya ng Malacanang. O, palitan na yan si Escudero. Ha? Mamaya may kikwento ko sa inyo kung bakit pinalitan si Escudero. Mamaya, unya-unya, daan-daan lang. Ipapaliwanag ko sa inyo ng unti-unti kung bakit nangyari ito, mga nangyari ngayong araw na ito. So, ganun nga nangyari, di ba? Magtataka ka ngayon, bakit ang mga katulad ng mga pinklawan na supposedly galit na galit dapat sa mga Marcos yan. Supposedly galit na galit sa mga dilawan yan. Di ba? Bakit sila galit na galit? Naalala ninyo? Di ba? Kung ano-ano tawag nila kay Marcos, diktador, lahat. Pero bakit ngayon? Nasa majority na itong mga hindot na ito. Mali. Bakit ngayon? Nandyan na yung mga yan. Oh. May narinig akong bumubulong. Ano? Pera? Campaign fund? Hindi. Narinig ko lang naman yun. May ipis bumubulong sa akin eh. Narinig ko, sabi, baka naman campaign fund yan. Oh. Pero siyempre, expected na natin yan. Bakit? Gusto nilang ma-impeach si BP Sara Duterte. Alam naman natin si Soto atat na atat i-impeach si BP Sara Duterte, di ba? Alam natin yan. Atat na atat na i-impeach si BP Sara Duterte yan. So, posible yun. Ang hindi ko magets, hindi ko magets itong mga bilyar. Hindi sorry Supposedly, una-una. Ikaw, Camille, makinig ka sa akin Madam Camille. Kung hindi ka sumabit kay BP Sara Duterte, hindi ka mananalong senador. So, ibig sabihin, manggagamit ka? Gago! Ngayon na nakaupo ka na, manggagamit ka at ginamit mo lang si BP Sara Duterte? Naku po. Mark Villar! Naku, ikaw pa naman, naku. Mark Villar, ikaw pa naman ay naging sekretary ni Pangulong Duterte. O baka naman, baka lang dahil nasasabit ang DPWH. Ayoko na magsalita. Ayoko na. Baka naman may pinoprotektahan ka. Baka lang. Ako'y nagtatanong lang sa'yo. Baka naman natatakot ka. Di ba? O baka naman, dahil ang bilyar, may negosyo. Maraming negosyo. At nababatikos yung patubigan nyo. Di ba? Alam naman natin yung patubigan ninyong palpak. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit you have to follow the president? Gago! Maraming na-frustrate sa mga bilyar. Sa totoo lang, among all the others na ibinoto si Soto, sa bilyar talaga na-frustrate. Kasi yung iba expected mo naman na yan. Mga Tulpo, si Rapi, si Erwin. Expected mo na yan, di ba? Siyempre, nandun sa side niya yan Tandaan ninyo, hindi mo na kailangan yan na, alam mo yun, pagdudahan pa. Kasi nandun na yan Lahat yan. Lito Lapid, nandyan. Siyempre, lahat yan nasa ilalim ng Senate line-up
ni Marcos. Normal na kung ano yung kumpas ng presidente, dun sila. Siyempre naman, okay? Ang nakakapagtaka talaga dito sa bilyar, ito talaga alam natin, Duterte tapat ito. Pero bakit naging ganyan? Naku po. I don't think pera ang kapalit. Bakit? Sobrang yaman yan eh. Sobrang yaman ng bilyar. Yan nga, pagka tiningnan mo nga yung pinakamayaman, alam ko number 1 yung tatay nila eh. So, hindi pera, I don't think. Baka may pinoproteksyonan. Yun ang posible. Naku. Gago! Hindi ko alam ha, pero mga bilyar, umayos kayo. Tinitingnan kayo ng taong bayan ngayon. So, ito nga yung summary ng pangyayari ngayong araw na ito. Di ba? Nabulgar ang korupsyon at yan po ay nanggagaling mismo sa pinuno di umano ng Kamara na si Romualdez at si Zaldico. Bakit ba si Zaldico? Kasi siya yung chairman ng appropriation. Alam natin ng appropriation, sila yung in charge doon sa budgeting. So, binuking ho nitong Diskaya. Etong dalawang to at kasama yung mga congressman. Pero ang nangyari, pinalitan si Senate President Chis Escudero. At ito pa matindi, ladies and gentlemen. Ngayon lang din, lumabas din. Pinalitan din ang, ayan. Pinalitan din si Marcoleta as Chair of Senate Blue Ribbon Committee Head. Naku po. Alam nyo, mga kababayan, ito isa sa mga frustrating na nangyari ngayong araw na ito. Kasi, ako masungit si Marcoleta. Okay? Pero tamang-tama siya doon as a chair ng, o chairman ng, o chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Una, abogado. Pangalawa, grabe talaga mag-imbestiga. At ako, nakikita ko, napaka-independent. As a matter of fact, nagulat nga yung lahat ng nung biglang bumanat siya kay Estrada, di ba? Kay Jinggoy, sabi ba naman niya, ligtas ka na. Alam mo, ganun siya ganun siya, masasabi nating totoong tao. Di ba? Basta, ito talagang sa tingin ko banateros talaga dating nito eh. Di ba? Talagang totoong tao siya eh. Bitaw talaga kung bitaw. Tapos biglang papalitan. Pagkatapos ng isang matinding accomplishment. Accomplishment yun, ladies and gentlemen. Mamaya makikita ninyo, papakita natin sa news, di ba? Si Romualdez, pinangalanan. Si Zaldico, naimbitahan niya pa si pangalan nito? Si Tiangco, at doon, pinakita talaga yung inilagay na pera ni Zaldico sa mga distrito. Yeah? According to Tiangco. So, kung accomplishment at accomplishment, kauupo pa lang ng mamang to, si Marcoleta. And yet, ang dami ng accomplishment. Pero ladies and gentlemen, grabe Grabe. Isang ganun, Alam mo, hindi mo talaga matatanggal sa isip ng mga Pilipino na kaya tinanggal ito dahil may nakantil. Merong nakantil. Alam mo, dito mo makukunik makukunik mo talaga dito Malacanang ang kumukumpas sa Speaker of the House, kung sino yung magiging Speaker of the House. Malacanang din ang kumukumpas kung ang sino ang magiging Senate President. Alam yan ng lahat ng senator, lahat ng congressman, alam yan. Ang dinadali ng Blue Ribbon Committee ay si Romualdez at si Zaldico. Pero bakit pinalitan ni BBM etong
si Marcoleta. Ang tanong tuloy ng taong bayan, meron kayang kinaugnayan ang presidente ng Pilipinas sa korupsyon di umano allegedly accused by the Diskaya kila Speaker at kay Zaldico? Yan ang tanong ngayon. Kayong sumagot mga kababayan kasi kung wala at kung gusto ninyong malaman talaga ang katotohanan, gusto ninyong malaman ang katotohanan tama mali. O edi sana tuloy-tuloy si Marcoleta. Ay, sandali, Banat Bay. Putang ina mo, Banat Bay. Mali naman yung opinion mo Wait a minute, chotomate ha. Sasabihin nila, kasi na-involve si Escudero doon sa campaign na merong nag-donate na contractor. Okay, given. Sabihin na natin. Let's assume it is true, although it is not. Yung naikwento ko na sa inyo kung anong tamang usapin tungkol dito. Pero assuming tama yung isiniisip ninyo. Halimbawa lang. Pero bakit tatanggalin mo si Marcoleta? Na wala namang kinalaman doon sa tinatawag ninyong quote-unquote iskandalo ng Senate President. So if you are the President of this country and you are seeing, eto lumalabas na yung mga katotohanan, eto na yung mga dapat nating marinig. Nakikita mo na tumatakbo na maganda. Di ba? Kung ako yung presidente, sasabihin ko, sasabihin ko kay Soto, sige, Soto, since nababahiran ang leadership ng Senate, you replace Escudero. But, hayaan mo si Marcoletang tumuloy-tuloy para ma-discover pa natin talaga kung sino ang totoong mastermind nitong iskandalo ng flood control o ghost projects na ito. Tama, mali. Kung interesado ka talaga malaman kung sino yung mastermind. Pero, kung takot ka na malaman kung sino talaga ang mastermind, kung ako yung presidente at takot akong malaman kung sino yung mastermind, ay unang-unang tatanggalin ko si Marcoleta. Bakit? Kita nyo nangyayari. Nabubuking yung pinsang ko. Tama, mali. Allegedly lang assuming na totoo. Papakita ko sa inyo Kasi yan po ang ginagamit ngayon ng kampo ng mga Marcos. Kesyo, kaya daw pinalitan ay dahil sa eto daw si Escudero ay nasasangkot sa mga issue. Ako, ladies and gentlemen, sa tingin ko, ginamit lang yan. That's the truth. Hindi, wala akong biro. Sa tingin ko talaga, ginamit lang yung issue na yan para talaga po ay matanggal si Escudero at mapalitan si Marcoleta. Kasi may balita ako. Gusto niyo na malaman kung ano yung balita ko? Wag muna. Sige na, sabihin ko na. Meron kasi sa akin nagkwento. Yung ano ko dyan, yung ibong tiririt. May ibong tiririt ako sa loob ng Senado May ibong tiririt ako. Eto, atin-atin na lang to. Kinuwento lang sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado. Sabi sa akin, bala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Basta ito, kwento lang sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado. Sabi sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado,
Alam mo ba kung bakit nagpalit? Bakit? Kasi ganito. Sinabihan daw, di umano, allegedly, si Cheese Escudero at sinabing patigilin si Marcoleta at palitan. Or more or less, ikabig. Ikabig ang direksyon na hindi tatamaan ang mga pangalang hindi dapat binabanggit. Grabe, parang Panginoon, ano? Grabe, no? Kabigin. Tanggalin. Si Cheese Escudero daw, nanindigan. Sabi niya, wala sa akin yan. Nakadepende yan kay Senator Marcoleta. So, whatever ang kanyang direksyon, hindi ko pwedeng pakialaman. Yun daw ang sabi. At yun na nag-trigger para, ganun, sabi. Ganun. Okay, sige. Kaya, tinanggal si Escudero. Ayaw mong sumunod. Okay. Tanggal ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang